Pinagpalang araw sa inyong lahat mga kabangers at mga kayanggaw, lalong-lalo na sa ating idol na si Kabanong. Masugid at isa talaga ako sa mga taga-subaybay ng mga aswang stories nyo dito sa YouTube. Gusto ko lang pong i-share sa lahat ng mga katulad kong tagapakinig ang aking karanasan noon. Halos 10 taon na ang nakalilipas. Kakagraduate ko lang noon bilang journalism student. At bilang intern sa pinapasukan kong news company ay naroon yung kagustuhan ko na makilala agad at makapaglabas ng isang mabigat at pag-uusapan na balita. Kumbaga sa term natin ngayon ay yung multi-trending. Kaya naman po Kabanong, noong may binigay sa akin ng senior ko na isang scoop na balita na gusto niyang i-handle ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kagad ko yung tinanggap ng walang pagdadalawang isip. Naisip ko kasi na baka ito na ang break ko. Hindi naman po masamang mangarap, hindi ba? Palagi ko kasing itinatanim sa utak ko ang sinabi ng namayapa kong tatay, na kapag may dumating na oportunidad sa ating buhay, i-grab kagad natin. Dahil katulad na rin ng sinabi ng isang rapper na opportunity come once in a lifetime. Kaya G lang ako ng G Kabanong. At hindi ko rin akalain na sa pag-oo ko pong yun ay mangyayari ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan hanggang sa aking pagtanda. Ako nga po pala si Lord. 30 anyos na ngayong taon, kasal at meron ng isang anak. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyong pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Bata pa lamang ako'y tinatawag na akong weirdo ng mga kalaro ko. Kahit nga mismong kaanak ko ay ganun na rin ang tingin sa akin, Kabanong. Noon kasing bata ko, marami po akong nakikita na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Mga nilalang na hindi dapat nandito sa mundo natin. Mga itim na aninong sumusunod-sunod sa iilang tao. Mga malalaking kamay na pasulpot-sulpot at biglang nawawala. At ang pinakamalala ay ang itsura ng isang halimaw na hindi ko alam kung totoo nga ba o imahinasyon ko lang. Noong minsang nilagnat ako noon, tandang-tanda ko pa na sinabi ng magtatawas na gusto raw akong kunin ng engkanto dahil sa kakayahan ko. Dahil dito ay nag-decide ang mga magulang ko na ipasara ang aking third eye. Hindi ko pa po talaga alam noon ang tungkol sa bagay na yon. At matapos akong gamutin ng isang mahusay na albularyo, simula po noon ay hindi na ako nakakakita ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Masaya ako tungkol sa bagay na yon, Kabanong. Pero kung minsan, lalo na ngayong nasa tamang edad na ako, mas ginusto ko na ang maibalik ang aking third eye. Pero syempre po, may pag-aalangan pa rin. At hindi ko akalain na ang nagtatago kong kakayahan na yun noon, ang bagay na inalis sa akin ng albularyong yon, ay makakatulong din pala sa akin kalaunan. 10:30 ng gabi, pauwi na ako galing sa birthday ng katrabaho kong si Lino. Pagdating sa kanto ng aming lugar, ay naglakad na lang ako papasok dahil wala na ang mga tricycle ng ganoong oras. Pagdating ko sa madilim na iskinita, napahinto ako saglit. Pinagmasdan ko ang nag-iisang poste na pinakagitna ng daan. Aandap-andap kasi yun, kaya napa-sign of the cross pa ako. Kaya ayaw kong umuwi ng ganitong oras eh. Ang kulit kasi nitong sila Lino eh. Tapos,
Hindi naman pala ako ihahatid pa uwi. Ay nako, reklamo ko ng reklamo. Ginusto ko rin naman to. Nagtuloy-tuloy na ako sa paglalakad hanggang sa makarating sa gitna ng iskinita. Pagtapat ko mismo sa poseng may aandap-andap na ilaw, ay bigla naman yung namatay at hindi na sumindi pa. Dahil dito ay binalot ng kadiliman ang buong lugar. Binuksan ko kagad ang cellphone ko at ginamit ang torch. Hanggang sa biglang magkahula ng aso mula sa hindi kalayuan. Nagpatuloy naman ako sa paglalakad hanggang sa makaalpas sa madilim na iskinita. Nang paliko na ako ay may bumungad na matandang babae sa akin. Maliit lang siya at alam kong hindi siya taga rito sa amin. Matalim siya kung makatitig. May bitbit na sirasirang tungkod na mahina niyang hinampas sa daan habang nakatitig sa akin. Magandang gabi po. Ano maganda sa gabi? Kundi ko naman siya katabi. Ay, hala, humugot pa si Lola. Bakit mo pinasara ang ikatlo mong mata? Po? Ikatlong mata? Ako po si Vincent ng Ghost Fighter. Kailangan mong mabuksan ulit ang ikatlo mong mata. Magagamit mo yan sa paparating na panganib. Mawalang galang na po, Lola. Kailangan ko na pong umuwi. Bago ko pa matapos ang pagsasalita, ay kumapit siya sa mga braso ko. Sinubukan kong piglasin ang kamay ko, pero nagulat ako dahil para yung kamay ng maskuladong lalaki. Nang mapatingin ako sa kanya, ay tila mas lalong tumalim ang kanyang mga mata. Hanggang sa mas lalo pang humigpit ang pagkakakapit niya sa mga braso ko. Doon na ako nagsimulang kabahan, Kabanong, kaya malakas kong piniglas ang kamay niya. Kasunod ng pagtulak ko sa kanya, napatras ako at napasandal sa isang gilid. Pagkalaon ay muli na namang nagkahula ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Hanggang sa meron ng umalulong. Ramdam ko ang pagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan, kaya takot akong napaiyak sa sarili. Sumipat-sipat ako sa paligid pero hindi ko na nakita pa ang misteryosang matandang babae. Lumingom din ako sa pinanggalingan kong iskinita, pero wala rin siya roon. Nang mapagtanto kong tila hindi normal ang pangyayari, ay tumakbo kagad ako palayo roon. Pagdating ko sa tapat ng bahay ay pawis na pawis ako at hingal na hingal. Ano yung nangyari? Multo ba yung nakita ko? Pero hindi. Mainit yung kamay niya. Anak lang. Mas lalo kong nangilabot matapos makita ang kaunting bakas ng kamay niya sa braso ko. Dali-dali akong pumasok sa loob ng tinutuluyang kong bahay at nagdasal bago matulog. Pinilit kong kalimutan ang lahat ng nangyari. Matagal ang naging proseso bago ako dalawin ng antok. Hanggang sa tuluyan na ring nawala sa isip ko ang nangyari. Kinabukasan, nakalimutan ko na ang lahat ng nangyari nung gabi. Maganda ang bungad ng araw ko matapos makatanggap ng magandang message mula sa aking senior. Simula pa lang nang pumasok ako sa kumpanyang pinapasukan ko, ay ito na talaga ang pangarap ko. Katulad ng ibang aplikanteng katulad ko. Masayang-masaya talaga ang puso ko dahil isa ako sa napili at napagkatiwalaan sa ganitong may kabigatang trabaho. Nakangiti pa ako noon habang pumapasok sa loob ng opisina ni Mrs. Pam dahil first time niya akong ipatawag ng solo lang. Umupo ako sa may harap ng lamesa habang siya naman ay nakaupo sa swivel chair niya at nakatingin ng diretso sa akin. Walang nagsasalita sa amin at nagulat ako nang may isa pang dumating. Ang kinikilalang terror na si Mr. Valdez. Pasensya na po sa description ko pero kirat ang kaliwa niyang mata at medyo malusog siya. Bukod dito ay seryosong-seryoso ang kanyang mukha. Itong dahilan kaya wala halos na kumakausap sa kanya. Habang pinagmamasdan ko siyang lumalapit sa amin, nakaramdam na kagad ako ng kaba. Alam ko na ang mangyayari at hindi ko naman kasi akalain na hindi pala si Miss Pam ang kakausap sa akin kundi si Mr. Valdez. Tumayo kagad ang aking senior at inabot ang folder kay Mr. Valdez. Pagkatapos ay ngumiti siya sa akin bago magpaalam sa amin. Sinundan ko pa siya ng tingin hanggang makalabas ng office. Sa totoo lang, Kabanong,
Gusto ko na nga sanang sumunod kay Miss Pam palabas, pero natatakot din ako sa aura ng superior na nasa likuran ko. Ano? Tititig ka na lang dyan sa pinto, Mr. God? Sorry po, sir. Bakit ka nagsosorry? May ginawa ka bang kasalanan sa akin? Ho? Ano yun, sir? Huwag ka nagang mataranta, Mr. God. Dahil hindi naman kita kakainin eh. Ayusin mo muna sarili mo bago tayo magsimula sa usapan. Opo. Noted on this, sir. Are you ready to hear the good news? Yes, sir. Say it bolder and louder. Sir, yes, sir. That's the spirit. So, may idea ka na ba from Miss Pam? Kung bakit kita pinatawag dito, Mr. Lord God? Actually, sir, wala po talaga akong idea pa eh. Oh, I see. Ganito kasi yan. Humingi ako sa kanya ng tulong para sa project na gusto ko. At nirecommend ka niya. Malaki ang tiwala ko sa senior mo, kaya huwag mo siyang bibiguin, okay? Yes, sir. I won't let you down. Mabuti na yung nagkakaintindihan. If you don't mind, sir, may I ask kung ano ba yung pag-uusapan natin? Meron akong magandang proposal sa iyo, Mr. God. Ano po yun, sir? Actually, para kay Miss Pam talaga tong trabaho. Pero yun nga, nag-giveaway na siya sa mga baguhan. And like what I've said earlier, ikaw ang number 1 sa recommendation niya. Dahil naniniwala siya, katulad ko, na kayo mga baguhan ang magpapatuloy ng mga nasimulan namin bilang inyong mga senior at superior niyo. So I have this proposal. Meron akong isang article na gusto kong i-handle mo. It's an interesting story, by the way. Talaga, sir? Ako po talaga mismo? Yes, ikaw mismo. Bakit? Ayaw mo? Let me know. Kung ayaw mo para hindi na humabang discussion natin. Hindi. Gusto ko, sir. Bilang isang intern po, nakakatuwa na malaman at marinig galing sa inyo na superior at kay Miss Pam na senior ko na pagkakatiwalaan niyo ako sa ganitong klaseng project. It's an honor, sir. It's really an honor po talaga. Sorry kung medyo exaggerated pero na-excite lang talaga ako. Well, good to know. Pwede na ba akong magpatuloy? Yes, sir. So, as I heard from Miss Pam, nakikita niya raw yung passion mo sa ginagawa mo. Hindi ka katulad ng ibang intern na nakaupo lang sa isang tabi tinihintay na tawagin sila. At kung na naman siya, yung mga katulad mo dapat ang binibigyan ng break. Kaya ito na yon. So, galingan mo, ha? Ano po ba yung gagawin, sir? Tama nga si Miss Pam, na you are so eager to learn. Kaya tama lang din ang desisyon ko na ako mismo ang kumausap sa iyo. But the question is, kakayanin mo ba kahit hindi mo pa alam? Yes, sir. Kayang-kaya ko po yan, sir. Very good answer. Kapag natapos mo itong project na ibibigay ko sa iyo, magiging regular ka na dito. At baka ikaw pa ang kauna-unahan na magiging pinakabata naming empleyado kung nagkataon. Ako, thank you po, sir. Salamat sa tiwala. Aayusin ko po itong first big project ko. Pwede ko na po bang malaman kung ano yung project, sir? Yes. You will become a traveler, Mr. God. Pupuntahan mo ang isang liblib na sitio kung tawagin ay Nayon sa bandang Visayas. Yung lugar na yon ay marami raw ipinagbabawal. At yon ang aalamin mo. Aalamin ko kung ano-ano yung mga pinagbabawal sa sinasabi niyong liblib na Nayon, sir? Of course. Hindi mo lang aalamin kung ano-ano mga bawal. You have to also know kung bakit. At kung paano ito nagsimula. Sino ang nagpauso and so on and so forth. Blah, 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 blah. Parang interesting nga nun, sir. Saka parang ang misteryoso, Nakakaintrigang ang malaman yan. So interesting and mysterious, right? Dahil tiwalang-tiwala sa iyo si Miss Pam, naniniwala rin ako na maganda ang kalalabasan ng project na ito. So, ano masasabi mo, Mr. God? Any violent reaction? Wala po. Thankful nga ako, sir, Thank you for trusting me with this kind of project. Katulad nga po na sinabi ko kanina,
I won't let you down, especially si Miss Pam. That's the fighting spirit, Mr. Gat. Ngayon pa lang ay salamat na sa pagtanggap. You can start next week right after makumpleto ng mga kailangan mo sa biyahe. Kasi magtatagal ka ron ng almost 1 week, kaya dapat prepared ka. Huwag mo rin po problemahin ang gagastusin dahil sagot naman to ng ating company. Noted on this, sir. Thank you po ulit. Okay, dismiss. Dahil sa nangyari ay naging magandang takbo ng maghapon ko sa trabaho. Masigasig akong nagtrabaho at tuluyan na nga pong nawala sa isip ko, Kabanong, yung nangyari nung gabi patungkol sa engkwentro ko roon sa misteryosang matandang babae. Pagka-uwi sa apartment ay agad kong ibinalita sa pinsan kong si Elijah ang magandang balita na natanggap ko nga sa trabaho. Isa naman siyang self-acclaimed photographer pero ang trabaho niya talaga ay isang virtual assistant. Pero ngayon ay may mga racket siya sa photography at naabutan ko siya na busy sa pag-i-edit ng picture sa high-end niyang laptop. I have a good news, cuz. Last time na sinabi mo ang good news, hindi talaga good news eh. So, hindi muna ako mag-expect. Panira naman kaagad to. Pakinggan mo muna kasi ako. At hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, cuz. Eh di wag mo nang sabihin, kung alam mo naman palang hindi ako maniniwala. Ano ka ba? Bahala ka na nga dyan. Uy, biro lang. Sabi mo na, sige na, makikinig ako. Di ko naman kaagad eh. Sige, makikinig ako habang nag-edit ako ng pictures. Eh kasi, may ibinigay sa akin big project doon sa pinagtatrabuhan kong company. 1 week free travel, cuz. Free, as in free. F-R-E-E. Ay nako, I feel bad for you, cuz. Nakakapag-travel ka lang kapag may pinapapuntahan sa'yo yung company nyo. Joke! Hindi, nice yan ha. It means big break na yan. Yes man, big break ko na ito. At mismong si Mr. Valdez yung nagsabi. Superior namin siya. Na kapag inayos ko tong work ko, madali ako mariregular. Anong itsura ng superior nyo na yan ha? Mataba ba? Malaki tiyan? Kiratang mata? Sus, nagpapaniwala ka sa ganong tao. Malalakas mang kuto yung mga yun. Cause I tell you. Ito talaga, panira ka naman ng moment eh. Bakit? Tama yung description ko sa superior mo? Uy, joke lang ha. Napipikong ka kaagad eh. Tungkol pa saan yung project na gagawin mo? Tungkol to sa isang liblib na nayon sa Visayas na maraming pinagbabawal. Pinagbabawal na ano-ano? Yun nga ang aalamin. Ano-ano pinagbabawal sa lugar na yon at bakit nila pinagbabawal. Aba, baka naman niloloko ka lang ng boss mo ha? Hindi naman siguro to gagawin sa akin ni Miss Pam at Mr. Valdez, no? Tsaka isipin mo, makakapagbakasyon ako habang nagtatrabaho. O di ba? Free, wala akong gastos, ang company na magbabayad para sa akin. Actually, that's cool cuz. Baka pwede naman ako sumama dyan. Actually, natanong ko na nga yan eh. Pwede naman daw magsama pero hindi na nila sagot. At saka, wag lang makakasagabal sa trabaho ko. Doon ako magwo-work. Pareho tayong naka-trakasyon, man. Anong trakasyon? Trabaho plus bakasyon. Slow, ha? Basta, join ako dyan. Feel ko rin maggala-gala muna eh. Okay, di ako dyan. Pagkatapos namin mag-usap, ay nagpunta na ako sa kwarto ko at nagpahinga. Matutulog na sana ako nang bigla akong makaramdam ng kakaibang lamig. Napalingon ako sa bintana. Nakabukasyon kaya tumayo ako at lumipat para isara. Pero nang mapasilip ako sa labas ay nakita ko ang isang pamilyar na nilalang na naglalakad malapit sa labas ng inuupahan naming bahay. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang siya yung matanda nung gabi. Dahil tuloy doon, Kabanong, ay naalala ko na naman ang nangyari nung gabi. Sinabayan pa yun ng biglang pagkahol ng mga aso at pag-alulong. Sinara ko nilang kagad ang bintana at hindi na pinansin ang misteryosang matandang babae. Nagdasal ako at pinilit na mawala siya sa isip ko hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na ako. Pasado 12:30 ng hating gabi, naalimpungatan ako. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Pagbukas ko ng ilaw ay nagulat ako dahil nakabukas ang bintana
Sinara kasi namin yon dahil may mga pusang pumapasok at nangunguha ng ulam sa lamesa. Napaismid ako dahil nagkalat na nga sa mesa ang natira naming ulam. Dinampot ko yun at inilagay sa lababo. Nang pabalik na ako para isara ang bintana, ay nakita kong nakauwang ng kaunti ang gate. Walang yang Elijah to. Hindi na naman isinara na maayos yung gate eh. Napapakamot ako sa ulo dahil sa inis. Pagkatapos ay nagtungo ako sa kwarto ng pinsan ko para pagalitan siya. Pero wala siya roon. Madalas kasing lumalabas ng gabi si Elijah para makipag-inuman sa mga kaibigan niya at lagi niya talagang iniiwan ang gate ng ganon. Mabuti na lang at hindi kami natitsyempohan na magnanakaw. Nagrereklamo na ako sa isip ko habang palabas ng bahay. Pagdating ko sa gate, nang isasara ko na, ay nagulat ako dahil may biglang tumulak pa loob. Napatras ako nang makita na naman ang misteryosang matandang babae. Nawala na tuloy talaga ang antok ko dahil sa nangyari dahil sa nakakatakot niyang mga titig. Teka lang po, bakit niyo ako sinusundan, Lola? Hindi ko gustong sundan ka. Pero di ko ako dinadala ng kapalaran ko. Kailangan natin magkita at kailangan kong maipalam to sa iyo. Ano po bang ibig niyong sabihin, La? Kailangan mo nang ipabukas ulit ang ikatlo mong mata. Kapag hindi mo yung ginawa, mamamatay kayo ng pinsan mo. Hindi na po ako natutuwa sa mga sinasabi niyo, ha? Tatawag na po ako na... Ha? Nanghawakan niya ako sa noo ko ay parang may kung anong mabibigat na memorya ang nagsiksikan sa utak ko. Hindi ko eksakto alam kung anong nangyari, Kabanong. Naabutan ko na lang ang sarili ko sa isang madilim na lugar. Ramdam ko ang matinding kabigatan. Isang enerhiyang hindi galing sa kabutihan. Nanlambot ang katawan ko habang nangingilabot ang buo kong pagkatao. Hanggang sa makarinig ako mula sa kung saan ng isang malakas na pag-ungol. Ungol ng hindi isang hayop kundi ng isang halimaw na tila matagal nang nagtatago. Pagtingin ko sa likuran, ay dito na tumambad sa aking paningin ang tila malademonyong nilalang. Bigla ko nitong sinunggaban. Napasigaw ako habang nakikita sa kawalan ang masaganang dugo na nagtatalsikan. Napabalikwas ako ng bangon nang maramdaman ang pagdampi ng may kagaspangan na kamay sa pisngi ko. Pagtingin ko, si Elijah habang takang-taka na nakatingin sa akin. Nangangamoy alak siya kaya napatakip ako ng ilong habang nagtataka rin sa mga nangyari. Doon ko lang napagtanto na sikat na ang araw. Uy, anong ginagawa mo dito sa tapat ng gate? Bakit dito ka natulog, ha? Ano, lasing ka rin like me? Hindi kaagad ako sumagot. Inisip-isip ko lang ang nangyari hanggang sa maaalala ko ang misteryosang matandang babae pati ang mga ipinakita niya sa aking tila mga pangitain. Nawala lang ako sa momentum dahil biglang sumuka si Elijah sa harapan ko. Umalis ako kagad at nang didiring pumasok sa loob ng bahay para na rin uminom ng tubig. Lumabas din ako para alalayan siya dahil tila hindi na niya kaya maglakad papasok sa loob ng bahay. Paglako ng gate ay dinala ko na si Elijah sa kwarto niya at ako naman ay bumalik na rin sa kwarto ko para magpahinga. Iniisip-isip ko na naman ang nangyari nung madaling araw hanggang sa makatulog ako ng mahimbing. Natapos ang weekend, Kabanong, at katulad ng plano ay ipinaalam ko na muna kay Miss Pam at Mr. Valdez ang desisyon kong isama si Elijah sa pupuntahan kong probinsya. Mabilis naman kaming nagkaintindihan kaya tuwang-tuwa rin ako sa nangyari, lalong-lalo na si Elijah. Pagkarating sa bahay ay kagad ko siyang kinausap patungkol sa transaksyon. Yun lang naman ang sabi sa akin eh. Basta mag-behave ka ron ha, kasi nakasalalay ang pangalan ng kumpanya namin. Umanda ka talaga sa akin kapag doon ka naglasing-lasing katulad ng mga pinagagawa mo rito. Masyado ka naman sa akin. Don't worry, mag-behave ako. At saka, ano nangaasahan mo sa isang liblib na nayon? Wala naman sigurong ibang pwedeng pagkaabalahan doon. Buti sana kung may mga bar doon, di ba? Kapag meron, mahirapan ako mag-behave. Hindi. Pero, promise, wala yan. Kaya, trabaho tayo. Trakasyon nga, di ba? Trakasyon, trabaho plus bakasyon. Eh, mas okay na rin yung nakakaintindihan tayo. Kesa naman, magmaoy-maoy ka ron.
Ay nako, iiwan talaga kita o kaya ipapakain kita sa aswang. Aswang? 20th century na, aswang pa rin, Kas. Pero sa bagay, hindi ko naman sa minamalit ang mga ganon ha. Nag-i-exist pa kaya sila? Hindi ko alam. Alam ko na. I have an idea. Bago tayo umalis, punta muna tayo kay Lolo Tikoy. Lolo Tikoy? Sino yun? Matutuwa ka kapag nakilala mo yun. Lolo siya ni Janice. At doon kasi ako palagi nagpapaalam kapag nabiyahe kami papuntang probinsya. At sino naman si Janice? Girlfriend ko. Ha? May girlfriend ka? Bakit di ko alam? Ewan ko sa'yo. Magkasama lang naman tayo sa bahay eh. Sasama nga yun sa atin. So bali, 3 tayo magpupunta doon sa sinasabi mong liblib na nayon. Okay, sige. Nawiwindang ako sa iyo kasi. O siya, sige. Daanan na lang natin yung Lolo Tikoy ng umaga bago tayo tumuloy sa pag-grocery ng mga dadalhin natin sa probinsya. Noted. Magpapahinga na rin ako. Pero kakausapin ko na muna si Janice ha. Ipapakilala ko naman sa iyo yun kapag magkakasama na tayo. Abay, dapat lang. Alam mo, para tayong hindi magpinsan eh. At hindi magkasama sa bahay. Hindi ko man lang alam na nagkaroon ka na pala ng girlfriend, langya ka. Puro ka kasi work eh. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Mabilis na lumipas ang oras. Dahil na rin siguro sa sobrang pagka-excite ko, hindi ko na malayang madaling araw na pero gising pa rin ako. Nagpunta ako sa kusina para uminom nang makita ko na naman ang pusa na laging nangunguha ng ulam sa amin. Sinuway ko ito hanggang sa tumakbo at tumalon sa bintana. Sinara ko rin kaagad ang bintana at muling napadungaw sa bandang gate. Nang maalala ko nangyari nung isang madaling araw, ay gumapang na naman ang kilabot sa buo kong katawan. Nagmadali ako pabalik sa kwarto at nagdasal bago matulog. Sa awa ng Diyos ay wala naman nang nangyaring kababalaghan hanggang sa sumapit na ang araw ng pag-alis naming magpinsan. Bago kami tumuloy sa supermarket para bumili ng mga kailangan namin, nagbiyahe na muna kami papunta at sinundo si Janice. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na rin papunta sa bahay na sinasabi nilang si Lolo Tikoy. Naabutan namin ng matandang lalaki na nagpapausok sa labas ng kanilang bahay. Lolo, magandang umaga po. Wow, Lolo na talagang tawag niya. Parang siya yung apot, hindi ikaw ha Janice? Bumati ka rin kay Lolo Tikoy, uy, Kas. Ay, magandang umaga rin mo sa inyo, Lolo. May dala ho kami ni na Janice at Elijah na kaunting pagkain para sa inyo. Napadalo yata kayo. Hindi ba kayo busy sa mga trabaho niya? Halina kayo at pumasok muna kayo. Mausok dito sa labas. Pumasok nga kami sa loob ng munting bahay ni Lolo Tikoy, kung saan ay agad na bumungad sa paningin ko ang mga bote-bote sa estante na may laman ng mga ugat, halaman, langis at kung ano-ano pa na ginagamit niya siguro sa panggagamot. Ayon kasi kay Janice, habang nagkukwentuhan kami sa sasakyan, isa raw manghihilot, albularyo at antingero ang lolo niya at kilalang kilala sa lugar na yon. Habang nakatingin ako sa mga gamit, ay nahapiwan ko ng tingin na matandang Ginoo. Doon ako nagulat dahil tila titig na titig din siya sa akin. Para bang sinusuri niya pati ang kaluluwa ko. Umiwas na lang ako ng tingin at nakunwaring wala lang ang lahat. Ano ang sadya niyo at napadalaw kayo sa akin? Hindi ba kayo abala sa mga kanya-kanya niyong trabaho? Janice, Elijah, at ikaw... Lord po. Lord po ang pangalan ko, Lo. O siya. Anong kailangan niyo sa aking tatlo? Pumunta po kami dito para magpaalam sa inyo, Lo. Hindi po ba nakasanayan na namin itong si Janice na magpaalam sa inyo? Nagpupunta kami sa probinsya. Ay, akala ko naman magpapakasal na kayo ng apo ko. Pupunta lang pala ulit kayo sa probinsya. Hindi pa po. Matagal-tagal pa po kami magpapakasal. Sasamahan lang kasi namin tong pinsan ko ron sa trabaho niya. Bali sa probinsya kasi siya na destino eh. Parang ganun po. Pero 1 linggo lang naman kami. Teka. At saan ba ang probinsyang pupuntahan ninyo? Sa Visayas po. Tawid dagat po yun at doon po yung coverage ng project na gagawin ko. Katulad po ng narinig nyo, mga 1 linggo po siguro kami na mamamalagi doon ni na Janice at Elijah. Hanggang sa makakuha na po ako ng sapat na information sa lugar na yon.
Kailangan ko po kasing malaman kung bakit maraming pinagbabawal doon sa isang nayo na pupuntahan namin. Maraming ipinagbabawal? Habang nagkakatinginan kami ni Lolo Tikoy, mas lalo akong naiilang sa kanya. Hindi ko lang ipinapahalata sa dalawa kong kasama dahil ayaw kong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ramdam ko na merong gustong ipahiwatig sa akin na matandang lalaki. Kabanong, ramdam ko na merong gustong ipahiwatig sa akin na matandang lalaki, Kabanong. Pero pinipilit kong maging kalmado ng mga oras na yon. Sinikap ko pa rin makipag-usap ng maayos kahit hindi na talaga ako komportable. Lolo Tikoy, may problema po ba? Sigurado ba kayong ligtas ang lugar na yan? Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay baka hindi ligtas ang lugar na yan. Marami na akong alam sa lugar na yan na maraming pinagbabawal. At kapag ganon, siguradong may sinatagong lihim ang lugar na yon. Yun nga po ang catch doon, Lo. Ang ibig ko pong sabihin yung exciting part sa trabaho nitong pinsan ko. Ang angas po no? Excite, angas, magiging maangas ka pa kaya kapag nakatagpo ka ng hindi pangkaraniwan sa lugar na yon. Lolo naman, biro lang. Ano pong klase yung hindi pangkaraniwan? Katulad ng aswang. Ho? Aswang ho? Aswang. Kalimitan sa mga nayon o baryo na marami ipinagbabawal ay naglipa na mga ganong uri na kampo na kadiliman. Lolo naman talaga Huwag niyo naman po kaming takutin nila Janice at Lord sa mga ganyan-ganyan. Hindi ko kayo tinatakot. Binibigyan ko lang kayo ng ideya sa maaari niyong makadaupang palad sa lugar na yon. Lalo na at mga dadayo lang kayo. Kaya may mga pinagbabawal sa lugar na pupuntahan ninyo. Ibig sabihin ay meron silang mabigat na mga dahilan. Kaya nga po yun ang aalamin nitong pinsan ko Ang astig nga po talaga, di ba? Para siyang mag-aala Detective Conan. Nagpatuloy pa sila sa pag-uusap ni Elijah, pero hindi na ako sumabat pa at hindi ko na rin masyadong pinakinggan ang pangungulit at pagbibiro ng aking pinsan, Kabanong. Ina-analyze kong mabuti ang mga sinabi ni Lolo Tikoy dahil tama naman siya. Hindi namin alam kung sino-sino o ano-ano ang makakasalumuhan namin sa liblib na lugar na yon. Sa lalim ng iniisip ko, ay nauwi na naman tuloy ako sa pag-alala sa misteryosang matandang babae. Katulad kasi ni Lolo Tikoy, tila nag-iiwan din kasi ang taong yon ng babala sa akin. Nauglot lang ako nang makitang may inabot na sa amin ng matandang lalaki. Isa itong kakaibang uri ng kwintas dahil ang mismong pendant nito ay parang maliit na bote. Tapos ang chain naman nito ay yung simpleng itim lang na panali para talaga sa mga kwintas. Sa loob ng nasabing bote ay may kulay dilaw na likido na hindi ko alam kung ano. Kung hindi kayo magpapapigil, eto, tanggapin nyo na lang to. Ano po ito? Importante ang kwintas na yan at ako mismo ang gumawa. Yung nasa loob ng bote ay isang klase ng langis na panghudyat sa mga hindi pangkaraniwan sa paligid. Isuot nyo yung pagpunta nyo roon sa sinasabi nyong layon para mahudyatan kayo kung ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan ay nasa paligid. Katulad po ng aswang? Tama. Ang mga aswang ay katulad lang din natin. Nasa nyo silang tao kaya mahirap mong malalaman kung sino nga ba talaga ang nasa harapan mo. At ang kwintas na yan ang tutulong sa inyo para makilala sila. Ano naman po yung magagawa ng kwintas na to, Lolo? Kukulo ang langis sa loob ng bote na yan kapag may mga aswang sa paligid ninyo. Mararamdaman nyo naman na nag-iinit ang bote kapag malapit na kayo sa pangalib. O kung aatake na ang aswang sa inyo, bibigyan kayo mismo ng kwintas ng hudyat sa mga pwedeng mangyari. Huwag niyo pong mamasamay ng tanong ko, Lo. Pero, totoo po ba ito? Sa palagay ko, sa inyong tatlo ay ikaw ang mas nakakalam kung totoo yan o hindi. Pero ako na magsasabi sa inyo, subok na ang panghudyat na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, isuot nyo yan kagad pagdating doon at huwag niyong tatanggalin kahit sa pagtulog. Paano naman po kung biglang kumulo? Di merong aswang
Napaka-state to the point naman ng sinabi nyo, Lo. Hindi ko alam kung nananakot ba kayo o ayaw nyo lang talaga kami papuntahin doon. Kung ako ang tatanungin, ayaw ko kayong pumunta. Pero hindi ko naman hawak ang desisyon ninyo. Ngayong may ideya na kayo kahit papaano, nasa inyo pa rin naman kung tutuloy kayo o hindi. Marami-rami pa rin kaming pinag-usapan. Pero yung mood ko ng mga oras na yon, Kabanong, ay parang kakaiba na. Nagdadalawang isip na kasi talaga ako kung tutuloy pa ba o hindi. Ayaw kong ma-let down si Miss Pam at Mr. Valdez. Pero natatakot na rin naman ako pagkatapos ng mga sinabi ni Lolo Tikoy. Pero for the sake ng big break na naghihintay sa akin, itinuloy ko pa rin kahit kakaiba ang pakiramdam ko. Nakita ko nga rin ng magjowa na parang pinag-uusapan ng tungkol doon. Si Elijah kasi halata na medyo natatakot din kaysa sa kanyang girlfriend na mukhang adventurous. Pagkagaling ko sa banyo, habang abala sila, nagulat ako nang lumapit si Lolo Tikoy at kinalabit ako sa likuran. Kamuntikan pa nga akong matumba pero nakahawak ako sa gilid ng pintuan. Ay, kayo po pala, Lo. Okay ka lang ba? Opo. Bakit nyo naman po naitanong? Mas makakatulong sa lugar na pupuntahan nyo kung ibabalik mo ang sarili mo sa dati. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Katulad noon, mas okay kung hindi mo na lang sila nararamdaman. Iba pa rin kapag nakikita mo sila. Gusto mo ba nagisingin ko ulit ang ikatlumang mata? Po? Kunin mo tong maliit na karapon. Kung desidido ka na, pwede mo yang inumin anumang oras mong gustuhin. At kapag naubos mo yan, magigising na ulit ang ikatlumang mata. Yung mga nakikita mo nung bata ka, makikita mo na ulit sila ngayon at hindi mo na lang mararamdaman. Sa totoo lang, hindi naman dapat natin kinatatakutan ng pagkakaroon ng ikatlong mata. Dapat ay sinasanay natin ang ating sarili at iniensayo patungkol dito. Dahil malaki ang tulong nito sa ating pagkatao. Hindi yan ibinigay sa iyo ng may kapal ng wala lang. Kaya gamitin mo. Kas, ang tagal mo naman magbanyo. Tara na! Aalis na tayo dahil mamimili pa tayo. Yumukod na lang ako kay Lolo Tikoy at kaagad tumalikod. Nang makalis na kami sa bahay niya, ay hawak-hawak ko pa rin ang maliit na garapong may laman ng kung anong mahiwagang inumin. Mas lalo lang tuloy na dagdagan ang iniisip ko. Hanggang sa pamimili namin ng mga pagkain ay hindi ko mapigilan na hindi isipin yung mga sinabi ni Lolo Tikoy. Mabilis ang naging biyahe namin sa baryo. Pagkababa namin sa pier ay salitang kaming nagmaneho ni Elijah papunta sa mismong bayan at sa dulo pang pantalan. Doon namin iniwan ang sasakyan at ipinabantay na lang sa mga taga roon. Hindi na kasi yun maitatawid. Sumakay pa kaming tatlo sa maliit na bangka at yun naman yung sasakyan namin para makarating na kami doon sa sinasabing liblib na nayon. Halos inabot ng 1.5 oras ang biyahe at inabala na lang namin ang aming mga sarili sa pagkuha ng mga larawan. Dahil napakaganda talaga ng kapaligiran. Nakaka-refresh, Kabanong. Pero sa kabilang banda ng isip ko, nakakatakot. At dahil mahaba-haba ang biyahe, habang busy rin sa paglalambingan sina Elijah at Janice, nakipag-usap na lang ako kay Kuya Jack na isa sa 2 bangkero. Tinanong ko kung naghahatid sila ng pasahero kahit gabi na. At yun nga, sinabi nilang hindi na. Kung tutuusin, ay hindi na nga nila ako sinagot ng direkta patungkol doon. At nakaramdam ako ng kakaiba noong binatuhan niya ako ng makahulugang tingin. Para bang merong gustong sabihin sa akin si Kuya Jack pero hindi niya maituloy-tuloy dahil tila nag-aalangan din siya sa kasamang si Kuya Ross. Napapansin ko kasi ang palitan nila ng mga tingin na parabang nag-uusap sila sa mga mata. Isinantabi ko ang mga yon at nagpatuloy sa pakikipag-usap hanggang sa natanong nga sa akin ni Kuya Jack kung ano ang pakay namin sa kabilang isla. Work-related po, Kuya Jack. Doon kami mismo pupunta sa liblib na nayon. Kailangan ko kasing malaman kung bakit marami ipinagbabawal sa lugar na yun eh. At kung ano-ano pa yung mga ipinagbabawal doon. Baka may ideya kayo, Kuya Ross.
Nakita kong nagkatinginan muna sila bago magsabing wala silang alam tungkol doon. Nirespeto ko naman ang mga sagot nila kahit alam kong hindi sila nagsasabi ng totoo. Iniba ko na lang ang kwento hanggang sa mabilis ang paglipas ng oras. Pagkababa namin sa bangka, bitbit ang 2 bag at isang maleta, agad na ding umalis yung bangka. Hindi man lang sila nagpahinga at saglit lang ay nagpaalam na kagad sila sa amin. Pansin ko talaga ang pagmamadali nila na parabang iwas na iwas kahit nasa isla pa lang kami. Pinaalala ko na lang sa kanila ang bilin ni Lolo Tikoy na isuot kagad ang panghudyat na kwintas. Ginawa nga namin yon pero hindi namin ipinahalatang nakakwintas yun sa amin. Ang ganda rito ah. Napakatahimik at probinsyang vibes. Oo nga. Pero ano na ang next move? Meron na ba tayong matutuluyan dun sa nayon? Wala pa kasi. Pero maaga pa naman. Makakahanap pa tayo ng paupahang pagdating doon. Ang sabi sa akin, sasakay pa raw ng tricycle kasi nandun yung sa bundok bande. Pwede bang dito na lang kami ni Janice? Ha? Kayong bahala. Joke lang. Tara na. At yun yung tricycle oh. Nakatingin na kaagad sa atin yung driver. Sumakay na nga kagad kami at nagbiyahe na ng 5 minuto papunta sa mismong nayon. Mas lalo palang maganda ang lugar at talagang napakatahimik. Kaya tuwang-tuwa ko. Nawala na nga sa isip ko kabanong ang mga agam-agam patungkol sa lugar. Naglakad lang kami ng kaunti hanggang sa isang parang toll gate na madadaanan namin bago kami makapasok talaga doon sa mismong nayon. Isang tila tanod na matandang lalaki ang nagpahinto sa amin na makalagpas doon. Alam naman na dayo kami at ininspeksyon lang ang mga gamit namin dahil nga may mga bawal sa lugar. Nagkatinginan na kagad kaming magpinsan at inuna ko ng tinanong ang Ginoong nagpakilalang si Mang Taher. Pero hindi niya ako sinagot patungkol sa kung ano-anong mga bawal sa kanilang nayon. Nagtanong na lang kami kung saan po pwedeng makahanap ng uupahang bahay sa loob ng 1 linggo. At itinuro niya kagad kami sa isang lugar. Habang tinatahak namin ang daan papunta roon sa tinurong bahay sa amin ni Mang Taher, kapansin-pansin ang ilang kabahayan na nadaraanan namin. Dahil halos lahat ay maliliit lang at pawang may mga gate talaga. Kaya tama ang sinabi ng Ginoo sa amin na hindi kami mahihirapan na mahanap ang tinuro niyang bahay. Nag-iisa lang ito roon na bahay na bato, ang bahay ni Aling Ivera. Sa tapat pa lang ay sinalubong na kami ng ginang na medyo masungit kung tingnan at para siyang cold kung makisalamuha. Magandang araw po. Kayo po ba si Aling Ivera, yung may-ari nitong bahay? Ako nga. Nirekomenda po kasi kayo ni Mang Taher, yung parang tanod dun sa entrance ng nayon. Anong inyo? Mangungupahan po sana kami. Ilang araw? Hanggat maaari ho sana kahit mga 1 linggo lang po. 1 linggo? Ano bang pakay nyo sa lugar na ito? Magbabakasyon ba? O may iba pa kayong dahilan? Work-related po. May kailangan po siyang alamin dito sa lugar na to Katulad ng kung ano-ano mga bawal. May ideya po ba kayo? Huy, Leja, mayos kang ha? Tinutulungan na nga kita para mapadali ang trabaho mo. Bakit kailangan malaman kung ano-ano ang bawal sa lugar na ito? Baka mamaya manggugulo lang kayo sa mga taga-nayon. Ay naku, hindi po, Aling Ivera. Hindi ho ganun ang mangyayari. Magtatanong-tanong lang ho kami sa ilang mga taga rito. Katulad nyo. Pero wala naman hong sapilitan na mangyayari sa gagawin kong pag-i-interview. Sigurado na ba kayo sa pakay ninyo? Oho. Hindi nyo alam kung ano ang pinapasok nyo rito sa nayon. Pero sana, huwag kayong magdadala ng kaguluhan dito sa lugar namin. Masyado ng maraming problema ang mga tao rito, kaya huwag na sana kayong dumagdag pa. Wala naman ho kaming intensyon na manggulo, Aling Ivera. Mabuti kung ganon. 2,500 na lang ang babayaran nyo sa buong linggo ng pananatili nyo sa bahay na ito. Libre na rin ang tubig at kuryente. Wow, ang mura naman ho. Hindi naman importante sa amin ang pera rito. Ang payo ko lang sa inyo, kapag sumapit na ang gabi, mas makabubuti kung hindi na kayo lalabas.
iwasan nyo na rin ang pagbubukas ng bintana at pagsisindi ng ilaw, lalo na kung hating gabi na. Hindi po kami pwedeng gumamit ng ilaw sa gabi? Bakit to? Yon ang patakaran dito. Siguro isa yun sa mga bawal dito. I-note mo na kagad, Kas. Para naman yun sa kaligtasan ninyo. Ganon kasi ang gawin namin ng mga tao dito sa nayon. Kaya sinusunod yun ng kahit na sino rito at walang lumalabag. Mga bata man o matanda. Ang weird pero ang cool at the same time. Ano bang mangyayari kung di kami sumunod? I'm not saying na hindi kami susunod baka sakaling makaligtaan lang, ganon. Haharapin nyo ang panganib kapag sumuway kayo. Mamili lang kayo sa dalawa. Pipiliin nyo ang madilim pero mapayapang gabi o ang maliwanag pero malapit sa kapahamakan. Huwag po kayo mag-alala, Aling Ivera. Susunod ho kami. Pangako po. At pasensya na kayo dito sa pinsan ko Mabuti't nagkakaintindihan tayo. Sige po, salamat po. Bukas ko na lang kukunin ang bayad sa inyo para sa upa. Magpahinga na muna kayong tatlo. At kung maaari din sana'y magsarado kayo ng maigi lalo na ng pinto at mga bintana. Siguraduhin yung nakalak ang mga ito. Wag niyong iiwan na bukas ang kahit na alinman sa mga yan, lalo na kapag gabi na. Kung may marinig man kayo sa labas, ay wag niyong papansinin. Wag na kayong maging mausisa kapag lumubog na ang araw. Opo, sige po. Naintindihan po namin. Uulitin ko. Manatili kayo sa loob ng bahay na ito sa pagsapit ng dilim. Sundin niyo ang mga sinasabi ko at hindi kayo mapapahamak sa loob ng 1 linggong pananatili niyo rito. May mga tanong pa ba kayo? Wala na po. Kung ganun aalis na ako. Magkita na lang tayo bukas. Pag-alis ni Aling Ivera, nagkatinginan na lang kaming tatlo. Kabadong-kabado talaga ako pero nang makita kong nagtatawanan sina Elijah at Janice, ay napakunot na lang ako ng noo. Ginagaya-gaya pa kasi nila ang ekspresyon ng mukha ng ginang kanina. Napailing na lang ako sa kanila, Kabanong, at pinilit na mag-relax. Naganda na kami para sa hapunan. At dahil nga sa hindi po pwedeng gumamit ng ilaw sa gabi, 5:30 pa lang ng hapon ay kumain na kami ng hapunan. Hindi na rin ako lumabas at nag-ready na lang ng mga kakailanganin ko bukas. Maya-maya pa, habang sumasapit ang dapit hapon, napasilip ako sa bintana. Pinagmasdan ko ang ilang bahay na kita mula roon. Napansin ko ang ilan ay nagsasara na nga ng mga bintana katulad ng sinabi kanina ni Aling Ivera. Nang magawi ako sa kabila, nakita ko sa bakuran sina Elijah at Janice na naglalampungan na naman. Napakunot na lang ako ng noo at saka isinara ang bintana at kinandado bago hawiin paloob ang kortina. Lumabas ako para sitahin ang dalawa. Ilang minuto na lang kasi ay mag-aalas 6 na ng gabi. Uy! Elijah! Pumasok na kayo rito. Papalubog na yung araw Gusto pa nga namin magtambay sana Kahit ilang minuto lang naman. Narinig niyo naman yung sinabi ni Aling Ivera, di ba? Makinig na lang tayo. Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil mula sa hindi kalayuan ay nakarinig na kami ng malakas na huni ng kung anong hayop. Naggulat kaming tatlo kaya dali-dali kaming tumakbo papasok sa loob ng inuupahang bahay. Pagsara ko ng pinto at pagkakandado, napalingon ako sa magjowa dahil nagtatawanan na naman sila. Anong nakakatawa? Ang kulit kasi ng mga reaksyon nating tatlo Ano kaya yung tunog na yun, no? Hindi naman siya nakakatakot. Actually, nakakagulat lang. Mukhang malaking ibon lang yun Sa mga ganitong probinsya kasi, uso talaga yung mga yan. Pakicheck nyo nga ng mabuti kung nakakandado yung mga bintana lalo na sa kwarto nyo At saka, huwag na kayong gagamit ng ilaw Yung cellphone nyo na lang ang gamitin nyo para hindi malakas. Yes po! Tara na, love. Nagtuloy-tuloy na sila at ako naman ay pumasok na sa kwarto ko. Nag-ayos-ayos ulit ako at sinimulang gawin ang mga ihahanda kong tanong sa kung sakaling sino mang ma-interview ko sa mga taga-nayon. Dahil madilim, ginamit ko ang cellphone. Hanggang sa maya-maya ay nakarinig na naman ako ng kakaibang huni mula sa labas. Napalingon ako banda sa bintana.
Dahil malapit lang ang mesa na pinupwestuhan ko, ilang saglit lang ay narinig kong palayo ng palayo ang nasabing huni. Hanggang sa bigla itong mawala. Napukunot ako ng noo, Kabanong, at naisip kong lumapit. Pero ganun na lang ang gulat ko nang biglang may kumalabog sa bintana na parang may tumama rito. Kahit mahina lang yun, ay nagulat pa rin ako. Dahilan para mabitiwan ko ang cellphone. Namatay din tuloy ang torch at dumilim ng husto sa loob ng kwarto. Nagpatuloy naman ang maihinang kalabog kaya nagmadali ako sa paghanap ng cellphone. At nang makita ko ito, ay saka naman nanahimik sa labas ng bintana. Pero akala ko talaga ay tapos na, Kabanong. Dahil napalitan niyo ng maihinang pagaralgal na ungol na parabang may mabangis na hayop sa labas. Napatras ako at eksakto naman na may kumatok sa pinto ng kwarto. Doon ay nawala na ang paggaralgal ng ungol, kaya binuksan ko kagad ang pinto. Tumambad sa akin paningin si Elijah na nakangiti. Oh, bakit? Hindi ba tayo magsha-shot-shot, Kas? Tulog na si Janice eh. Sinabi ko naman sa'yo na tumigil ka dito sa pag-iinom mo rito eh. Maaga pa ako bukas. 2 bote lang naman. Hindi. 1 bote, final. Ito na nga oh, binuksan ko na para sa'yo. Ay naku, lakas mo talaga man demonyo. Akin na nga. Okay lang ba yung jowa mo ron na iniwan mo mag-isa? Malaki na yun. Pinapasok ko na nga siya sa loob at nag-inom na nga kami saglit ng 1 bote. Kahit cellphone lang ang nagsisilbi naming ilaw, marami-rami na rin kaming napagkwentuhan pero sa totoo lang ay hindi ako komportable sa paligid. Kaya pumayag na rin ako mag-inom ng 1 bote para makatulog. Nang matapos na, ay natulog na nga ako. Hindi ko na alam kung nagiinom pa si Elijah sa kwarto niya. Hanggang sa mapanaginipan ko na ang bagay na parang ipinakita sa akin noon ng misteryosang matandang babae. Ang nakakatakot na halimaw, nilalang na parang taong ibon. Dugo ng tao sa paligid at sunog. Napabalikwas ako ng bangon at napatingin sa tapat ng bintana. Narinig ko na parang may kumukutkot doon. Para bang gustong pumasok ng kung sinong nilalang. Sino yan? Shoo! Shoo! Tumigil ang pagkutkot, pero napatingin naman ako sa kwintas na nakasuot sa akin. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ito kumukulo. Natulog na ako pagkatapos nito hanggang sa magtuloy-tuloy na. Kinabukasan, Kabanong, ay maaga kaming nagising ni na Elijah at Janice. Hindi kami ganito kumpara sa lagi naming nakakagawian nung nasa syudad pa kami. Naligo na kami at naganda para sa balak namin gawin nung umagang yon. Balak kasi namin na maglibot na sa paligid para makapagtanong-tanong na rin ako sa mga tao sa nayon. Oh, ang kwintas nyo nasan? Dali nyo rin yun ha. Baka kalimutan yung 2. Don't worry, Kas. Suot namin. Lumabas na kami ng bahay at tinungo na namin ang bahay ni Aling Evera na malapit lang doon. Nagbayad kasi kami ng 2,500 para sa 1 linggong upa sa kanya. Sobrang napakamura noon kung tutuusin kaya ginawa ko ng 3,000. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Marami kami mga na-encounter na mga tao pero lahat sila kapag tinatanong ko ng kung ano-ano ang mga ipinagbabawal sa kanilang lugar, tikom ang bibig ng lahat. Sa nakikita ko nga sa ekspresyon ng mukha nila ay para silang natatakot at kinakabahan. Hanggang sa maka-encounter kami ng isang 10 taong gulang na batang nakilala namin bilang si Gestoni. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakakausap din ako ng batang tila hindi takot sa amin. Okay lang ba, Gestoni, kung matanong kita tungkol dito sa nayon nyo? Hindi ka naman busy, di ba? Bilisan nyo lang po kasi baka makita ko ni nanay at mapagalitan ako. Bakit ka naman mapapagalitan? Bawal daw po kasi kaming makipag-usap sa mga dayuhan eh. Ha? Bakit naman bawal? Kasi ano po, di ko rin po alam eh. O sige, pero bukod pa sa sinasabi mong bawal makipag-usap sa amin, ano-ano pa yung mga bawal sa lugar na ito? Ano nga ba yun? Sige lang, Gistoni. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Isipin mo lang ng mabuti. Ay, yun po.
bawal po ang pagtitinda ng asin dito tsaka kalamansi. Pati nga po, bawang bawal din eh. Hindi ko na po alam yung ibang bawal. Basta, numero 1, sabi po ng nanay ko, bawal kausapin ng mga dayo. Kapag tinanong daw kami, wala kaming sasabihin. Ah, ganun ba? Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil dumating na nga ang nanay ni Gistoni at galit siyang tinawag ito. Hindi na kami umalma dahil baka mapalo pa ang bata. Umalis kami sa lugar na yon at naganap ng karinderyang makakainan. Habang kumakain kami ay medyo naiilang ako dahil takot talaga akong tumikim ng mga pagkain sa ibang lugar. Hanggat maaari nga sana ay sa mga convenience store o fast food na lang, pero wala naman kaming magawa dahil walang ganon sa pinuntahan naming lugar. Sibilisado naman ang mga tao, pero ramdam ko ang kakulangan dito. Pagkatapos manangalian ay nagtungo kami sa bandang beach. Napakatahimik at napakaganda, pero kakaunti lang ang mga tao. Parang kami lang ang nakikita ko. Inabot na kami roon ng 4:30 ng hapon pero halos kami lang talaga ang nakatambay. Hindi na rin muna ako naghanap ng mai-interview dahil sapat na ang mga sinabi ni Gistoni kanina. Nagbe-brainstorming na lang ako sa isip ko at gumagawa ng mas malalim pang tanong kung bakit bawal magbenta ng asin, kalamansi at bawang sa nayon. Hanggang sa mauwi ako sa ideya patungkol sa aswang. Naglalakad na kami pauwi ng mga oras na yon. Oo nga no? Ha? Anong oo nga no? Bigla-bigla ka lang nagsasalita dyan, Kaz. Kasi, sabi ng batang si Gistoni, bawal daw dito ang asin, kalamansi at bawang. Di ba, yun yung mga kinakaayawan ng aswang? Okay, makes sense. Pero, hindi naman nakulutong pintas eh. Yun na nga eh. Natigil kaming magpinsan na pag-usapan yon dahil biglang kumapit sa kanya si Janice. Kitang-kita ko sa dalaga ang takot kaya napaseryoso na rin ako ng mukha. Oh, bakit? Anong problema? Kaz, parang may sumusunod sa likod natin eh. Kanina ko pa nga rin napapansin yun. Pero nakumpirma ko nung sinabi nitong si Janice. Lumingo ka sa likod ng pasimple. Sa bandang kanan, meron kang mapapansin na 2 lalaki na naglalakad. Patago-tago pa nga sila eh. Akala nila eh, hindi ko sila napapansin. Ano, napansin mo rin pala yun, love? Teka, wala naman ako nakikita. Elijah, Janice, baka naman guni-guni nyo lang yun. Meron bang guni-guni na 2 tao nakakita? Bilisan na lang natin sa paglalakad para makauwi tayo kagad. Okay, sige. Nang mapadpad na kami sa mapunong bahagi, ay nakaramdam ako ng kaunting init sa aking dibdib. Pagtingin ko sa kwintas, ay nagulat ako dahil mahina itong kumukulo. Napalingon din ako kay Lord at Janice at ganun din ang sa kanila. Nang magkatinginan kaming tatlo, ay saka namin naunawaan ang nangyayari. Na merong aswang sa paligid at posible ang tinutukoy nilang 2 lalaki kanina ang mga aswang. Mas lalo kaming nagmadali sa paglalakad hanggang sa sumulpot na nga lang sa magkabilang gilid ang 2 lalaki. Sila po kabanong ang sinasabi nila Elijah at Janice na nakikita nilang sumusunod-sunod sa amin. Dahil dito ay mas lalong lumakas ang pagkulo ng mga kwintas namin. Mas uminit din ito kaya naalarma na kaming tatlo. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata lalo na ni Janice. Pero kahit kabado ay pinilit kong maging kalmado para hindi kami pangunahan ng takot sa puso. Magandang hapon po. Ano po ang kailangan nyo mga kuya? Kanina nyo pa kami sinusundan ah. Kas, anong ginagawa mo? Nakikipagmatigasan sa mga to. Akala nila porke taga rito sila at mga aswang eh, aatrasan ko sila. Uy, tumigil ka na muna. Ako na makikipag-usap. Pero natigilan na kaming magpinsan dahil narinig namin na pareho nang nagpapakawala ng pagralgal na ungol ang 2 lalaki. At kahit mahina lang yun, ay ramdam ko ang tensyon sa paligid. Wala pa naman kaming kahit na anong dalang pangontra sa mga yun. Kaya kabadong-kabado talaga ako. Ang tanging dala ko lang ay ang pocket size na emergency knife at maliit na espadang krus na nakasuksok sa pitaka ko. Palagi ko yung dinadala kahit saan ako nagpupunta. Pinabasbasan ko pa ito sa simbahan kaya malakas ang pananalig kong sa pamamagitan ng mga ito ay meron akong guardian angel.
Nagsimula akong manalangin sa isip habang nakatingin sa dalawang lalaki na namumula na ang mga mata. Parang anumang oras ay magpapalit anyo na sila bilang isang halimaw. Kaya mas lalo kaming natatakot. Palubog pa naman na rin ang araw. Ilang minuto na lang. Mga inayo pa kayo. Tatandaan ko mga mukha nyo. At kapag may nangyaring masama sa pinsan at girlfriend ko, babalik ako kayo. Hinayaan ko na lang si Elijah dahil alam kong kinakabahan na rin siya sa sitwasyon. Lalo na nang tumawa lang sa amin ang dalawang lalaki. Iba na nga ang tawa nila. Para na yung mga demonyo na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nang tila sasalakay na sila sa amin, sa kabutiang palad kabanong ay narinig ko ang boses ni Aling Ivera. Nang makita niya kami kaharap ang dalawang lalaking pinaghihinalaan naming aswang, nagmamadali kagad ang ginang na patakbong lumapit sa amin. Hoy! Ding! Dong! Bisita ko mga yan! Umayos-ayos nga kayo ha! Ikaw din dyan, Dantes! Huwag kang magtago-tago dyan! Lumabas ka na! Nagulat kami na may isang lalaki pang lumabas mula sa gilid ng puno. Hindi kasi namin talaga nalaman yon kung di lang sinabi ni Aling Ivera. Tumigil-tigil kayong tatlo sa kalokohan nyo ha! Magsilayas na nga kayo sa harapan ko! Nang magpulasan ng tatlong lalaki ay pinasunod na kagad kami ni Aling Ivera pauwi sa inuupahan naming bahay. Doon ko na nakitang naging kalmado na sila Elijah at Janice. Kaya nakahinga na rin ako ng maluwag kahit na papaano. Hindi na rin masyadong nagpaliwanag sa amin ang ginang. Sinabi na lang niya ulit ang mga sinabi niya kahapon. Nagdagdag pa siya ng mga bilin. Katulad na lang na huwag basta-basta magbubukas ang pinto at magpapapasok ng tao. Sa pagkakataong ito ay mas seneryoso na talaga namin yon. Lalo na ngayong alam na talaga namin na may mga aswang sa nayon na yon. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos naming magapunan ay nagkanya-kanya na kami ulit. At dahil hindi ako makapag-concentrate sa pag-aayos ng mga nangyari nung araw na yon, naisipan kong maligo dahil nga masyadong malapit sa balat ang hangin sa may labas. Pagkatapos kong maligo ay magjowa naman ang sabay na naligo. Hinayaan ko lang sila. Tapos na ako magbihis at inihahanda na ang para sa article. Naghimay-himay na ako ng mabibigat na katanungan na hanggang mga oras na yon ay hindi pa rin nasasagot. Wala pa kasing matinong makausap sa nayon. Dahil sa pagkaabala, hindi ko pa pala naisuot ang kwintas nang may kumatok sa main entrance ng inuupahan naming bahay. Nagmadali pa akong lumapit sa pinto dala ang cellphone ko. Pero natigilan ako nang maalala ang sinabi ni Aling Ivera kanina bago kami alisan. Hindi ko alam kung paano may papaliwanag to. Pero sige, ganito na lang. Kapag merong mga kumatok ng kahit na anong oras, kahit umaga, tanghali o hapon, gabi o madaling araw, huwag niyong pagbubuksan kagad. Kahit boses ko pa ang marinig niyo sa labas. Magtatanong kagad kayo kung sino at kapag hindi sumagot sa loob ng 5 segundo, huwag niyong bubuksan. Po? Bakit po? Saka ko na lang ipapaliwanag. Magkagabi na, kailangan ko nang umuwi. Basta sundin niyo lang ang mga piling ko. Hindi kayo mapapahamak. Total, ginusto niyo namang magpunta rito sa nayon namin. Magtiyaga kayo sa kung anong meron dito. Nagmaalala ko mga yon, ay bumalik ako sa kwarto at sinuot kagad ang kwintas. Eksakto naman na lumabas na sina Elijah at Janice na parehong nakatapis. Narinig din nila ang walang tigil na pagkatok kaya sabay-sabay kaming lumapit sa pinto. Nagulat kami nang biglang kumulo ang kwintas. At hindi lang ito basta ordinaryong pagkulo, kundi parang sasabog na sa sobrang lakas. Nakatingin na kaming tatlo bago muling napatingin sa pintong nakakandado. Kapareho ko. Alam kong kinakabahan na rin sina Elijah at Janice kaya naglakas loob na lang ako. Sino yan? Ako to, si Aling Ivera. May dala akong ulam para sa inyo. Pagbuksan niyo ako. Aling Ivera? Ikaw po pala. Teka nga lang po. Magkano nga po ulit yung kulang namin sa iyo sa upa? Nako, huwag niyo nang bayaran yon dahil sobra na kung tutuusin yung binigay niyo sa akin. Hindi naman kailangan dito masyado ang pera. Hindi kasi Aling Ivera. Ako talaga to. Kayo namang mga bata kayo, masyado kayo mapagbiro talaga. Buksan niyo na tong pinto dahil baka lumamig pa itong masarap na ulam. Kung ikaw talaga si Aling Ivera, magkano yung binayad ko sa inyo? 1,000. Mali! Ay, mali ba? Nakalimutan ko na eh.
Biglang tumigil ang pagkatok sa labas. Nanahimik din bigla kaya nakatinginan ulit kami ni Elijah. Habang ang nakatapis na si Janice ay takot na napayakap sa kanya. Buksan niyo na to. Hindi na ako natutuwa, ha? Mali, umalis ka na. Kung sino ka mang nagpapanggap na si Aling Ivera. Meron kami ritong gamit para malaman kung tunay o hindi ang kausap namin. Alam naming isa kang aswang kaya umalis ka na. Kung hindi, gagamit kami ng pangontra sa'yo. Mga walang ya kayo, mga bata kayo. Hindi ba tayo tapos dahil babalikan ko kayo? Umalis ka ng gago ka. Kung hindi, sasabuyan kita ng asin, pati ng kalamansi, pati ng bawang. Marami kaming dala rito. Pagkatapos sabihin niyo ni Elijah, ay nakarinig kami ng nakakatakot na garalgal ng halimaw sa labas. Pagkalaon ay may narinig din kaming isang nakakakilabot na huni. Kasunod ng pag-alulong ng mga kung anong hayop mula sa hindi kalayuan. Hindi ko alam kung paano ko makakatakas sa takot na nung gabing yun, Kabanong. Buti na lang talaga ay kahit papaano ay matapang din si Elijah. Sa huli ay isang malakas na kalabog ang yumanig sa main entrance ng bahay. Pagkatapos ay tuluyan ang umalis ang aswang sa labas. Nalaman namin yon dahil unti-unti nang humupa ang pagkulo ng mga kwintas namin. Dahil sa nangyari ay hindi kami halos dinalaw ng antok. Magkakasama lang tuloy kami sa kwarto ko at doon ay nag-iisip kami kung uuwi na ba bukas o itutuloy ang project na ito. Kahit papaano naman ay alam ko na ang dahilan kung bakit maraming bawal sa nayon. Hindi ko nga alam kung papaano ito ilalagay sa article. Naiisip ko kasi, Kabanong, na siguradong pagtatawanan pa ito ni Miss Pam at ni Mr. Valdez kapag nabasa nilang aswang ang dahilan kung bakit maraming bawal. Nag-isip ako na nag-isip ng pupwedeng gawin hanggang sa makita kong nakatulog na rin sina Elijah at Janice. Umidlip na rin ako at pansamantalang natulog sa sahig. Hinayaan ko na silang dalawa sa kama. Bago tuluyang dagitin ng karimlan ng diwa ko, naalala ko lang bigla ang sinabi sa akin ni Lolo Tikoy. Kung ito malihan na karapon, kung desidito ka na, pwede mo nang inumin anumang oras mong gustuhin. At kung naubos mo yan, magigising na ulit ang ikatlumang bata. Yung mga nakikita mo ng bata ka, makikita mo na ulit sila ngayon at hindi mo na lang mararamdaman. Sa totoo lang, hindi naman dapat natin kinatatakutan ng pagkakaroon ng ikatlong mata. Dapat sinasanay natin ang ating sarili at iniensayo patungkol dito. Dahil malaki ang tulong nito sa ating pagkatao. Hindi yan ibinigay sa iyo ng may kapal na wala lang. Kaya gamitin mo. Makakatulong nga kaya kung may babalik ko yung third eye ko? Ay, bahala na. Sa lalim ng iniisip ko, ay di ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako dahil sa mahinang hampas ni Elijah sa akin. At pagbangon ko, ay nagsabi na nga sila ng kanilang desisyon na uuwi na kami. Bilang respeto, Kabanong, ay sinang-ayunan ko yun. Nagpaalam na kami kay Aling Ivera at hindi na kinuha ang sobrang bayad. Hindi na rin ako nagkwento na nangyari nung gabi at malog naman niyang tinanggap ang pag-alis namin. Pagkatapos lang mag-almusal, ay dali-dali kaming umalis sa inuupahang bahay at sumakay ng tricycle papunta sa Pantalan. Pagdating doon, ay nagulat kami dahil sa kumpulan ng mga tao na parang nagkakagulo. Nakipagsiksikan kaming tatlo para makita kung anong nangyari. Doon nga tumambad sa aming paningin ang karumal-dumal na pangyayari. Mula sa pamilyar na bangkay ay nakita ko si Kuya Jack duguan. Halos gutay-gutay ang katawan at wala ng buhay. Bigla akong nasuka nang makita ko yun. Habang si Elijah naman ay gulat na gulat din. Si Janice ay umiiyak at yumakap sa kanyang boyfriend. Katulad ko ay takot na takot din sila sa nangyari. Narinig ko pa nga ang girlfriend ng pinsan ko na nagsabi na baka hindi na kami makauwi. Hindi naman kami makakakontak dahil nasa kabilang pangpang pa ang signal ng cellphone. Nausap kagad naming magpinsan ng namumuno pero inabisuhan kami na hindi muna sila magpapabiyahe sa bangka ngayon. Lilipas muna raw ang ilang araw dahil bukod sa Kuya Jack at Kuya Ross, wala naman daw ibang gustong magatid ng bangka sa mga pasahero roon. Nagulat kami nang malaman yon pero wala naman kaming magawa kundi ang maghintay. No choice kami, Kabanong, kundi ang bumalik sa sitio na maraming bawal.
Mabuti na lang din ay okay lang kay Aling Evera ang lahat. Pagsapit ng 3:30 ng hapon, habang naghihintay kami ng susunod na mangyayari, ay doon naman biglang umulan ng malakas. Mas lalo tuloy na bigyan ng dahilan kung bakit hindi talaga kami basta-basta makakaalis sa lugar na yon. Ayos lang ba si Janice, Cass? Wala naman siyang mapagpipilian kundi ang maging maayos eh. Saka mas matapang si Janice kaysa sa akin. Kaya don't worry about her, Cass. Pasensya na kayo ha. Nadamay pa kayo sa mga nangyayari. Ako lang dapat to eh. Huy, tumigil nga. Hindi mo rin naman kasalanan eh. Kami ang nag-insist na sumama rito. Sa halip na magmukmok tayo, isipin na lang natin kung paano malalampasan ang mangyayari mamayang gabi. Sigurado, mauulit yung nangyari kagabi. Kaya dapat maging handa tayo. Tama. And get this one. May pocket emergency knife. Ha? Paano ka? Meron ako ditong pocket size rosary. May magagawa ba yun? Ewan, bahala na. Mag-aasikaso muna ako ha. Magpabisi muna tayo para hindi natin maramdaman yung oras. O sige, tama ka. Babalikan ko muna si Janice sa kwarto. Heads up na lang, Cass ha. Nagpakaabala na nga muna ako sa pag-iisip patungkol sa article. Idinagdag ko na lang ang mga masamang nangyari kay Kuya Jack at ang misteryosong bumabalot sa buong nayon. Pasado 5:30 ng hapon ay nagising ako dahil sa katok. Mula sa labas ng bahay, pagkasilip ko sa bintana ay nakita ko si Aling Evera. Lumabas kagad ako. Hindi ko na muna inabala sina Elijah at Janice dahil mukhang natutulog pa rin sila. Ano pong sa atin, Aling Evera? Binaglutuan ko muna kayo ng pagkain dahil alam kong wala kayong naihanda. Eto't kunin mo. Talaga po? Huwag kayong mag-alala dahil walang lason yan o kung anumang iniisip mo. Salamat po. Mamaya ko na lang po ito kakainin dahil tulog pa sila Elijah at Janice. Sabay-sabay na lang kami. Ikaw ang bahala. Iinit mo na lang kung sakali. Opo. Yung bilin ko ha. Huwag niyong kaliligtaan. Huwag kayong mag-alala dahil gumaganda na ang panahon. Bukas baka pwede na kayong makasakay sa bangka. Siguradong may ipapadala at ipapadala ang nandun sa kabila. Dahil may mga iba pa namang dayuhan dito bukod sa inyo. Basta, mag-iingat lang kayo. At huwag susuway sa mga sinasabi ko. Para hindi kayo mapahamak. Opo. Maraming salamat po ulit, Aling Evera. Hindi na nga rin siya nagtagal dahil medyo madilim na gawa ng sama ng panahon. Tumigil na naman na ang ulan pero makulimlim pa rin ang paligid. Kaya kahit wala pang gabi ay may kadiliman na sa labas. Isang dahilan kung bakit nagmamadali ang ginang nakausap ko kabanong. Kinandado ko kagad ang pinto at pagpunta ko sa kusina ay saktong nagising na ang dalawa. Sinabi ko sa kanila kung kanino galing ang ulam. Kaya natuwa sila kahit papaano. Hindi ko na ininit ang pagkain dahil sabay-sabay na kaming naghapunan. Nang matapos na, ay iniwan na lang muna namin sa lababo ang pinagkainan. Medyo nakakatakot na kasi doon sa kusina dahil sa malaking bintana. Mabuti na lang at may grills yun kahit walang kurtina. Nagpunta na kami sa kwarto. Doon na ulit pumwesto sina Elijah at Janice. Gawa ng malamig na panahon at kabusugan ay nakatulog din kami kaagad. Hanggang sa magising ako, pasado 10:30 ng gabi. Nung unay hindi ko pa alam ang dahilan kung bakit ako naalimpungatan. Pero nung tuluyan ang bumalik ang diwa ko, doon ko napagtanto ang tunay na dahilan na nagpagising sa akin. Naramdaman ko na mainit ang bote ng kwintas na suot ko kabanong. Tinapatan ko kagad ang cellphone ng kwintas at tama nga ang hinala ko dahil kumukulo ito. Naalarma ako kagad at lumapit sa pinsan kong natutulog. Inuuga-uga ko siya hanggang sa maalimpungatan na rin. Elijah, kumukulo yung panghudyat. Oo nga no. Takte, hindi lang kumukulo, kundi kulong-kulo. Napalingon kagad kami sa bintana. Doon ay nakakita kami ng anino pero hindi lang ito iisa kundi nasa 3 o 4 yata ang dumaan na yon. Pati mga maihinang yabag nila ay dinig na dinig namin. Dahil na rin sa sobrang katahimikan ng paligid. Nang makita kong itsura ni Elijah na natatakot, doon na rin ako nakaramdam na matinding kaba.
Kinuha ko kagad ang pocket-size cross ko at maigpit itong hinawakan. Ang pinsan ko naman ay kinuha niya rin sa bulsa ang emergency knife na binigay ko. Pareho kaming naganda sa posibleng mangyayari. Nilapitan niya si Janice at ginising na rin para maging aware ang girlfriend niya. Pasimple akong nanalangin hanggang sa makarinig kami ng mga alulong sa labas ng bahay. Marami yon at magkakasunod. Dahilan na rin para mas lalong kumulo ang mga kwintas namin. Nagsimula nang umiyak si Janice, kaya inalo-alo siya ng pinsan ko. Ako naman ay nakaantabay lang sa bintana at pinagmamasdan ng mga aninong kanina pa pabalik-balik. Hanggang sa makarinig na kami ng mga tila nagtatawa ng malalalim na boses. Sinundan pa yun ng pagaralgal na ungol na nakakatakot talaga at makapanindig balahibo. Kabanong hindi ako tumigil sa pagdarasal, habang ang dalawang kasama ko ay nananahimik lang sa isang gilid. Diyos ko, huwag niyo po kami hayaang mamatay sa lugar na to. Ingatan mo po kami. Iligtas mo po kami rito. Paulit-ulit ko yung sinasabi hanggang sa marinig namin ang nakangingilong tunog sa bintana. Para bang merong kumukuskus ng matutulis na kuko mula roon. Sinasabayan pa ito ng nakakakilabot na garalgal na ungol na parang naaaliw dahil nararamdaman ng aming takot. At dahil sa tila nakakapasong init ng panghudyat na nakakwinta sa amin, sa sobrang kulo nito ay tinanggal na namin pare-pareho. Hanggang sa makarinig na kami na kumakatok sa main entrance. Mahina lang ito nung una, pero dahil sa hindi namin siya pinapansin, kaya tila pakabog na ang pagkatok. Naalarma kami ni Elijah, kaya napilitan kami pumunta sa sala at harapin doon ang kahit ano. Wala namang problema sa dingding dahil paderito at may kisame ang bubong. Ang ilan din sa mga bintana katulad sa kusina ay naka-grills kaya imposibleng makapasok doon. Ang tanging problema lang talaga namin ay ang main entrance door. Medyo luma na kasi yun. Pinigil pa nga kami ni Janice dahil sa takot. Naintindihan ko naman yun, Kabanong. Pero ipinaunawa namin sa kanya ang dapat naming gawin. Sumama na lang siya sa amin at 3 na kaming nagpunta sa sala. Nang naroon na kami ay tumigil ang pagkatok at pagkalabog. Tila naramdaman ng mga nasa labas na naroon na kami sa sala. Hanggang sa nagulat ako dahil merong nagsalita na pamilyar na boses sa labas. Kuya Lloyd, pagbuksan mo naman ako. Hindi na ako makauwi sa bahay dahil madilim na eh. Baka mapahamak ako dito sa labas. Gistoni? Ako nga po, kuya. Parang awa mo po, buksan mo na po itong pinto. May umahabol sa akin. Papunta po siya rito. Tanga, di mo kami manloloko, no? Alam namin ginagaya mo lang yung boses ni Gistoni. Katulad ng ginawa kagabi sa boses ni Aling Ivera. Tingin mo sa aming mga taga-syudad. Mga gonggong katulad yung mga aswang. Kuya, ako talaga to. Tumigil ka. Ilang beses na namin sinasabi sa iyo na meron kami rito pangontra laban sa inyo. At nalalaman namin kapag may aswang sa paligid. Kapag hindi pa kayo nagsialisan, makakamataya na tayo rito. Ang galing. Pero sige nga, ilang kami nandito ngayon sa labas. Hindi ko alam, basta marami kayo. Bakit hindi ka lumabas para makita mo kung ilan kami? Ano ko, tanga? Manigas kayo mga hayop kayo, mga aswang kayo. Lubayan nyo na kami. Hindi namin kayo lulubayan. Gagawin lang namin yun kapag meron kayong isinuko sa amin na kahit isa man lang sa inyong 3. Hahagisan ko kayo ng asin kapag hindi pa kayo nagsipag-aalisan. Meron pa kami ritong bawang sa kakalamansi. Ano? Ayaw nyo pa rin umalis, ha? Huwag kayo magpatawa dahil bawal sa lugar na to, mga yan. Doon pa lang sa arko, ini-inspeksyon na kayo. At kapag meron silang nakita, kukunin nila yon at itatapon sa dagat. Nang marinig ko ang salitang dagat, ay biglang may ideyang nag-pop up sa utak ko. Hindi ko na inintindihan ang mga pinagsasasabi ng kung sino-sinong aswang na nasa labas. Dahil kinausap ko na kagad ng masinsinan sina Elijah at Janice. Kailangan natin pumunta sa dagat. Nang ganitong oras? Bakit? Takot sila sa asin, di ba? Oo, anong kinalaman nun? Oo, gets ko na. Ang asin ay gawa sa pinatuyong dagat. Nadali mo, Kas. Pero, kano tayo pupunta ron? Nakita, narinig mo naman, di ba? Marami ang aswang ngayon na nasa labas dito sa inuupahan nating bahay. Paano natin gagawin yun, Aber?
Siguradong pagbukas pa lang natin ng pinto susunggaban tayo ng mga hinayupak na yan. Hindi pa man natatapos si Elijah sa pagsasalita ay nakarinig na kami ng ingay sa labas. Pamilyar sa akin ang boses na naririnig kong tila nagwawala sa labas, pero hindi ko lang matandaan kung saan ko narinig. Nakiramdam kami sa paligid dahil ang mga aswang ay parang natuon ng atensyon sa taong nag-iingay. Parang galit na galit ang lalaki at tandang makipagpatayan. Hanggang sa pagkaraan nga ng ilang minuto ay unti-unting nawala ang init at pagkulo ng mga kwintas namin. Nagkatinginan kami ni Elijah at doon na namin naisip na iurong ang lumang sofa para iharang sa pinto. Pero bago pa namin magawa yon, ay may sunod-sunod at parang nagmamadaling makakatok na naman ang gumulat sa amin. Doon ko na hindi napigilan ng mapasigaw sa pagkabigla. Natauhan lang ako nang marinig ang pamilyar na boses sa labas ng bahay. Pinigmasdan ko ang kwintas pero hindi to kumukulo, kaya nakasiguro akong totoong tao na talaga ang kumakatok sa pinto. Aling Ivera? Oo, ako ito. Magbuksan niyo ako ng pinto. Bilisan niyo habang wala pa yung mga aswang. Sige po, bubuksan ko na po. Wait lang, Kas. Paano kung aswang na naman yan? Sigurado akong hindi. Pansinin niyo yung mga kwintas niyo. Oo nga no, hindi kumukulo. Bilisan niyo na habang may oras pa tayo. Wala na nga kaming sinayang na oras. Pagbukas ko nga ng pinto ay tumambad kagad sa aming paningin si Aling Ivera. Tila namumutla pa nga ang mukha niya at talatang takot na takot din. Pero nakakabilib siya dahil nakuha niyang lumabas ng ganong oras kahit mapanganib. Kunin niyo na ang mga gamit niyo na kaya niyo lang bitbitin. Yung mahalaga lang at sumunod kayo sa akin, bilis. Bakit po? Saan tayo pupunta? Saka sino po yung lalaki nag-iingay kanina? Saka ka na magtanong, Lord. Sasabihin ko sa inyo yan kapag nakalis na tayo rito. Hindi na kayo ligtas dito. Kaya doon ka na muna kayo patutuloyin sa bahay ko. Bilisan niyo ang pagkilos bago pa sila makabalik at papatay tayong lahat dito sa labas. Opo, sige po. Natataranta na nga ang mga kilos namin ni na Elijah at Janice habang kinukuha na nga namin ang mahalagang gamit namin sa kwarto. Pagkatapos noon ay binigyan kami ni Aling Ivera ng instruction na ikandado ulit ang mga pinto ng bahay at sinunod naman namin yon. Maya-maya pa ay umalis na nga kami sa lugar na yon at sumunod na sa gitna ng bahay niya. Mabilis lang naman kaming nakarating doon. Dahil nga halos kalapit lang naman namin yung bahay na inuupahan namin. Pagpasok namin sa loob ay sobrang dilim. Nang buksan ko na ang cellphone para magkailaw, binawalan kami ni Aling Ivera. Pinusunod niya lang kami ng magkakahawak hanggang sa dinala na niya kami sa basement ng kanyang bahay. Nagulat ako dahil meron din palang mga ganong klase ng bahay sa mga probinsyang katulad nito. Kung titingnan kasi sa labas ay parang maliit lang talaga ang bahay niya at isang palapag. Nang nasa ilalim na kami ay doon pa lang siya nagbukas ng ilaw. Nagulat man ay hindi na rin kami nagtanong patungkol sa ilaw dahil may mga importanteng bagay kaming kinakaharap ngayon. Mabutit na abutan ko pa kayong buhay. Ano pong ibig niyo sabihin? Simula nang tumuntong kayo rito, target na kayo ng mga aswang na nakatira rito. Yung mga nakainkwentro niyo sa mga nakalipas na gabi, kahit nung hapon na nakita ko kayo, lahat yun ay may kinalaman sa aswang. Dahilan kung bakit maraming bawal dito sa sitio na yon. Mga walang asin, kalamansi, bawang at kung ano-ano pang pangontra. Yun ay dahil hindi lang pinamumugaran ng aswang ang lugar na ito, kundi ang namumuno rito ay mga aswang. Kung ganun po aswang din kayo? Hindi. Marami-rami pa rin kaming mga tao dito na pilit na nakikipagkasundo sa mga aswang na yon. Kung nakikipagkasundo kayo sa kanila, bakit niyo po ba kami tinutulungan? Baka kayo naman po ang balikan nila. Hindi na kaya ng konsensya ko, lalo na nung mamatay ang bangkerong yon. Si Kuya Jack po? Anak ko si Jack at asawa ko si Ross. Siya yung lalaking nagwawala kanina sa labas, yung nakikipagpatayan sa aswang. Hala ka, baka po kung mapano yung asawa niyo. Hindi ko na mapipigil pa si Ross dahil sa ginawa ng mga aswang sa anak ko. Ang tanging paraan na lang na naisip ko para makabawi sa lahat ng kasalanan ko, para maisip kong may tama akong ginawa para sa anak ko, ay ang mailigtas kayo. Kailangan nyo nang makalis dito dahil hindi kayo titigilan ng mga yon hanggat hindi nila kayo napapatay. Paano mo kami makakaligtas dito kung pag-aalaga mga aswang sa labas ngayong gabi? Itong underground namin, matagal tong ginawa ng asawa at anak ko.
Walang nakakaalam sa lugar na ito maliban sa aming tatlo. May maliit na tunnel silang ginawa hanggang dun sa tulay na malapit sa Pangpang. Magdating natin sa dagat, hindi na nila kayo basta-basta susundan doon. Lalo na kapag nakasakay na kayo sa bangka. Sasama ako kayo hanggang doon. Pero paano po kayo? Hindi ko iiwan ang asawa ko. Ihahatid ko lang kayo at kapag nasiguro ko ng ligtas na kayo, babalik ako. Kaya tara na, huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Habang abala pa sila sa pakikipaglaban sa asawa ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, Kabanong. Pero sa loob-loob ko po talaga ay takot na takot ako. Pinipilit ko lang ang sarili ko dahil sa pinsan ko kay Janice. Bago kami lumabas ng bahay, nagulat kami na merong ibinigay sa amin si Aling Ivera. Tig-isa kaming supot ng asin, dinurog na bawang at kalamansi na napigana. Palihim na nagdadala si Jack at Ross na mga to para paganda sa ganitong pagkakataon. Kaya sa palagay ko, ito na ang oras para gamitin ito. Tara na! Binuksan niya ang isang maliit na pinto at mula roon ay magkakasunod kaming pumasok. Nauna siya, sumunod ako at sa likod ko naman si Janice at sa pinakaduloy si Elijah. Palud lang kami gumagapang dahil maliit lang ang lagusan. Ganun pa man ay muluwag ito at kasya ang 2 tao kung tutuusin. Nagmamadali na kami hanggang sa makarating kami sa ilalim ng tulay. Nang maramdaman kong malamig na samyo ng hangin na nanggagaling doon, ay nangilabot ako. Aling Ivera, hindi po ba delikado ang pagpunta ron sa Pampang? Delikado, kaya nga tayo mag-iingat. Halina kayo, lumabas na kayo at huwag na tayong gagawa ng masyadong ingay. Tinulak niya ang maliit na harang at bumungad na sa amin ang labas. Lalo kong naramdaman ang malamig na samyo ng hangin, Kabanong. Kaya mas lalo kong nangilabot at kinabahan. Dito palang nag-sink in sa akin talaga ang sinuong kong panganib. Ganito pala talaga ang buhay ng katulad kong trabaho. Bigla tuloy ako ulit nagsisisi na sana ay hindi na lang ako naghangad ng mas magandang karir. Nahanap ko nga ngayon ang pinakasagot matapos aminin ni Aling Ivera ang lahat-lahat. Pero dahil din dito ay nadamay pa sina Elijah at Janice. Kaya hindi ko po talaga mapapatawad ang sarili ko, Kabanong, kung sakali mang may mangyaring masama sa kanilang dalawa. Nang nasa labas na kami, ay ibinalik ni Aling Ivera ang harang. Pagkatingin ko'y hindi na nga halatang may lagusan doon, kaya namangha ko kahit na papaano. Ang buong akala ko ay sa mga palabas lang makakakita ng mga ganon. Meron din pala sa totoong buhay. Saan na po tayo pupunta, Aling Ivera? Sa gilid lang tayo dadaan. Bilisan nyo. Nandun pa kasi sa kabila ang mga aswang dahil doon tumakbo ang asawa ko. Katulad ng usapan namin. Magtutuloy-tuloy lang kayo at kung sakaling may makita kayong sa tingin nyo'y aswang, huwag kayong mag-alinlangan na sabuyan ng mga binigay ko sa inyong asin, kalamansi at bawang. Pagkatango ay sumunod na nga kami kay Aling Ivera. Magkakasunuran pa rin kaming lumakad, pero ako na ang nahuhuli. Nakakita na kami ng kabahayan, kaya mas lalo kaming nagmadali. Pamilyar na sa akin ang lugar na yon dahil dito namin kinausap ang batang si Gestoni. Kaya sigurado kong malapit na ito sa dagat. Habang patuloy naming tinatahak ang daan, ay bigla kaming napahinto. Sa isang bahay kasi ay nakarinig kami ng malakas na hiyaw ng batang lalaki. Dahil dito ay sabay-sabay kaming nagtago sa isang gilid. Nakarinig kasi kami ng mga pagbukas ng pinto at pamilyar na boses mula sa batang umiiyak. Nagulat ako sa nakita namin dahil ang nanay mismo ni Gestoni ay hinahatak sa palabas ng kanilang bahay. Nakatali ang kamay at paa ng bata sa kahoy at yun ang hinihigit ng ginang palabas. Nay, parang awa niyo na po. Huwag po. Si Gestoni yun ah. Huwag niyo po akong ibibigay sa mga aswang, Nay. Nay, huwag po. Anong nangyayari? Bakit siya hinahatak palabas ng magulang niya? Aling Ivera, ano pong nangyayari dito? Nay, hindi na po ako ulit. Hindi na po ako makikipag-usap sa mga dayo. Hindi na po ako magsasabi kung ano-ano. Pakawalan niyo na po ako, Nay. Huwag niyo po ako ipapakain sa mga aswang. Ayaw ko pa pong mamatay. Nay! Napahinto ako at patuloy na napatingin sa pagmamakaawa ng batang lalaki. Nang lingunin ko si Aling Ivera ay kita ko sa mga mata niya ang lungkot pero wala siyang magawa. Para bang nasanay na lang din siya sa mga ganitong klase ng eksena. Aling Ivera, hindi po ba natin ililigtas si Gestoni? Kung gagawin natin yon,
Masasayang lang ang pagtakas natin dito. Kaya pakiusap ko lang sa inyo, huwag na kayong makialam pa sa mga taga-baryo. Pero bata po yun. Naririnig yun naman po yung sinasabi niya, di ba? Nagmamakaawa siya. Ibig sabihin, ipapakain talaga siya ng sarili niyang magulang sa mga aswang? Mahalaga pa bang malaman niyo yon? Iligtas niyo na lang ang mga buhay niyo at umalis na kayo rito habang may oras pa. Hindi po. Ililigtas ko po yung batang yun. Hindi na nga ako nakapagpigil pa pero nagulat ako nang bigla akong hawakan ni Elijah at Janice sa magkabilang balikat. Hindi sila nagsalita pero habang umiiling sila pareho ay kita ko sa mga mata nila ang pinaghalong lungkot at takot. Pumikit ako't ikinalma ang aking sarili para makapag-isip-isip. Hanggang sa makarinig na kami ng nakakakilabot na ingay malapit kay Gistoni at sa nanay niya. Dahil dito ay lalong nagkakakawag at nagmamakaawa ang walang kalaban-laban na batang lalaki. Sinubukan ko ulit lumapit pero mas sumigpit din ang kapit sa akin ni na Elijah at Janice. Alam kong handa silang makipagpambuno sa akin para lang pigilan ako sa naiisip kong plano. Kaya naman hindi na ako umalma pa. Tama rin naman kasi ang sinabi ni Aling Ivera na unahin na namin iligtas ang sarili namin. Nang aalis na kami ay biglang nagdatingan ng mga tao. Pero alam kong hindi sila ordinaryong tao dahil nagsimula ng kumulo ang mga suot naming kwintas na panghudyat. Napahinto kami sa isang gilid at nagtagong apat. Mula roon ay pinagmasdan namin kung ano ang kahihinatnan ni Gistoni. Iyak pa rin siya ng iyak at halos mapaos na siya. Tingin ko nga po kabanong ay napaihi na siya sa salawal dahil sa pagkagimbal. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang matandang lalaki. Napansin ko ang ekspresyon sa mukha ni Aling Ivera na tila natatakot na makita ang nasabing lalaki. Ganon din ang mukha ng nanay ni Gistoni, lalo na ang nasabing batang lalaki. Maya-maya pa ay mas lalo kami nagulat nang makita kung ano ang hawak ng nasabing malaking lalaki. Napansin kong natutop ni Aling Ivera ang bibig niya para pigilan ang sarili na makagawa ng ingay. Pagbaling ko sa kanya ay umiiyak na siya ng tahimik. Dahil doon ay napalingon ako ulit sa malaking lalaki. At doon na nga nanlaki ang mga mata ko dahil ang hawak-hawak pala nito ay ulo ng tao. Ulo mismo ni Kuya Ros. Kitang-kita namin yon dahil tiyempo na lumitaw ang bilog na buwan pagkatapos na masamang panahon kanina. Dilat pa ang mga mata ng kaawa-awang lalaki. At binalandra lang yon ng malaking tao sa harapan mismo ni Gistoni na takot pa rin. Pinuno, parang awa niyo na po. Hindi na po ko uulit. Huwag niyo po akong papatayin. Hinawakan na siya sa ulo ng malaking lalaki. Ang nanay naman ng batang lalaki na natili lang na nakayukod na tila ayaw din makita ang kahinatnan ng sarili niyang anak. Kami naman sa pwesto namin ay patuloy lang din sa pananahimik. Kahit ang totoo ay takot na kami. Ayaw ko nga sanang makita ang mga nangyayari pero hindi naman kami makaalis sa lugar dahil napapalibutan na yon ng mga aswang na nag-anyo pang tao. Nagkakakawag si Gistoni pero helpless siya kabanong dahil nakatali ang mga kamay at mga paa niya. Tanging pag-iyak at pagmamakaawa lang ang kaya niyang gawin sa mga oras na yon. Kami naman ay pag-antabay lang sa mangyayari. Pinuno, naislapan po ako. Nagbibiga po ang ulo ko. Nay, tulong! Ayaw ko po mamatay. Gulat na gulat kami sa ginawa ng tinatawag nilang pinuno. Hindi ko sukat akalain kabanong na makakasaksi ako ng ganoon klase ng krimen. Ang isang walang kamuwang-muwang na bata, isang kaawa-awang bata ay walang awang piniga ang ulo na parang itlog. Napapikit ako sa sobrang pagkabigla. Ganon din si Elijah at Aling Ivera. Si Janice naman, kamuntikan ng mapasigaw. Mabuti na lang ay natakpang kaagad ng boyfriend niya ang bibig niya. Nanatili kaming nasa pwesto habang pinagmamasdan ng kaawa-awang sinapit ni Gistoni. Feeling ko tuloy ay kasalanan ko na naman ang nangyari sa bata. Naisip ko na kung di ko siya kinausap nung araw na yon ay hindi siya parurusahan ng ganito ng kanyang nanay. Napaluha ko ng tahimik katulad ni Aling Ivera. Pero ang pagluhang yon ay napalitan kagad ng takot matapos kong makita ang unti-unting pagpapalitan nyo ng tinatawag nilang pinuno. Kitang-kita ko ang pagbabago ng mukha niya. Mula sa bruskong anyo ay mas lalo pang naging mabagsik.
para siyang naging isang taong aso pero walang buntot. Gamit ang matatalim niyang mga ngipin, ay nilantakan niya ang napisang ulo ni Gistoni. Narinig pa nga namin ang paglagutok ng mga buto sa bahaging yun, pagkalaon ay sa kanya lang hinagis ang natirang katawan ng bata sa iba pang aswang. Ang mga naroon ay nagpalit na rin ng anyo katulad ng tinatawag nilang pinuno. Pero mas maliit lang. Pare-pareho silang mga mukhang aso pero mas mabagsik pa. Dahil sa sobrang takot ay hindi na napigilan ni Janice ang kanyang sarili. Napasigaw na siya at napatakbo, kaya naman napatingin sa kinaroroonan namin ng mga aswang. Nagtama pa nga ang mga mata namin ng pinuno, kaya nakita ko kung paano siya ngumiti ng makahulugan. Pero nang makita niya si Aling Ivera, ay biglang bumagsik ang mga mata niya. Malayo man ay nararamdaman ko ang matindi niyang galit para sa ginang, kaya naman umaksyon na rin ako, kahit ang totoo ay nanginginig na ang tuhod ko sa takot. Tumakbo na tayo! Bilis na! Kinang mauna tumakbo. Pagmadali kayo sa pangpang at maghanap kayo ng mga bangka. Sumakay na kayo at sa oras na nasa dagat na kayo, hindi na nila kayo gagambalain. Pero paano po kayo? Sinabi ko naman sa inyo, hindi ba? Hindi ko iiwan ang pamilya ko. Katulad nila, dito na rin ako mamamatay. Tumakbo na kayo! Lord, bilisan niyo! Dahil papalapit na sila! Wala na nga akong nagawa kundi sundin ang sinasabi ng ginang. Sinundan ko na kaagad sina Elijah at Janice na nauna ng tumakbo. Hindi na ako lumingon sa likod, pero naririnig ko pa rin si Aling Ivera na panay ang sigaw at mura. Nagpahid na lang ako ng mga luha ko habang nanginginig na dinudukot ang asin, katas ng kalamansi at ang dinurog na bawang sa bulsa ko. Ilang saglit pa nga, nang malapit na kami sa pangpang, ay saka naman kami naabutan ng nasa 3 taong aso na aswang. Hindi ko alam ang tawag sa kanila nung mga panahon na yon, pero nalaman ko na ang ganong klase pala ng aswang ay tinatawag na asbo. Sa taranta ko ay sinabuyan ko na lang sila ng asin, pero hindi naman tumama. Nakita ko kung paano sila nagtatawanan na parang akong kinukutya. Kaya dahil sa inis ay sinugod ko sila. Nagulat din ako sa sarili ko dahil nalundagan ko at kinagat sa tenga ang isang asbo. Pero binalandra lang ako nito. Mabuti na lang talaga ay nasa buhanginan kami, kaya hindi ako masyadong nasaktan. Tumayo kagad ako at kagad sinaboy sa kanya ang katas ng kalamansi. Tumama ito sa mga mata ng aswang, kaya nagsusumigaw yon habang umaatras. Hindi pa ako tumigil dahil habang natataranta ang nasabing aswang ay sinamantala ko ang pagkakataon. Ang asin ay binudbud ko lang sa bibig niya dahil nakita ko siyang nakanganga. Nang malunok ngayon ay bigla siyang humandusay sa buhanginan at nangingisay-ngisay hanggang sa mawala na siya ng buhay. Ano? Lalaban ka pang hayop ka? Dapat lang sa'yo yan. Sige, sugod pa! Ano, ha? Nang makita naman ng isa pang aswang ang ginagawa ko, ay tila natakot yon. Kaya umamba-amba ko, saka tumakbo papunta sa kinaroroonan ng pinsan ko. Lord, dito! Nandito kami! Dito ka pupunta! Papunta na ako dyan, Kas! Bilisan mo na! Huwag ka nang lumingon-lingon pa! Bilis! Nakita kong tinutulak-tulak na ni Janice ang isang bangka na nakita nila. Nagmamadali akong tumakbo pero nang malapit na ako ay may lumagapak na kung ano sa harapan ko. Nang tingnan ko ito ng mabuti ay biglang nanlaki ang mga mata ko. Dahil ulo pala yun ni Aling Ivera. Napapikit na lang ako at nagpatuloy hanggang sa maramdaman ko na ang dampi ng tubig dagat sa paa ko. Inabot ni Elijah ang kamay ko at saka ako sumakay. Paglingon ko sa mga aswang ay nakaabang lang sila sa pangpang kasama ang tinatawag nilang pinuno. Narinig ko pa ang pag-alulong nila bago ko sila pagmumurahing lahat. Dahil ayun lang ang naisip kong gawin na ganti sa lahat ng nangyari. Hindi ko na nga po alam kabanong kung paano namin nasagwa ng bangka. Yun lang kasi ang first time namin na gawin yon. At sa biyaya ng Diyos ay nakaalis kami sa liblib na sityo na yon. Ligtas na tayo, Kas! Hindi ko alam, Elijah. Hindi ko talaga alam. Ligtas na nga talaga tayo. Wala na nga tayo sa sityo na yon. Nandito na tayo sa laot, oh. Hindi na nila tayo mahahabol.
Tama, hindi na nila tayo mahahabol pa. Salamat sa Diyos. Salamat talaga, Kas. Salamat, Janice. Salamat at buhay kayo. Salamat at buhay tayo. Diyos ko po, gusto ko nang umuwi. Makakauwi na tayong lahat. Nagkayakapan na lang kaming tatlo habang nag-iiyakan. Hanggang sa tuluyan ng makalayo ang bangka namin sa isla. Pagdating namin sa kabila, maagang maaga ay sinabi kagad namin ang lahat sa kinauukulan doon. Pero pinagtawanan lang kami. Doon ko na naisip na hindi mabibigyan ng hustisya ang mga nangyari. Unfortunately, Kabanong, umuwi akong talunan. Hindi kasi pinaniwalaan ni Mr. Valdez ang mga statement ko. Ginawa ko raw katatawanan ng project. Hindi naman ako naggalit o nagpaliwanag pa dahil expected ko nang hindi siya maniniwala. Nagsorry rin ako kay Miss Pam at nag-resign na kagad pagkatapos ng insidenteng yon. Pero sa biyaya pa rin ng Diyos ay nakahanap ako ng isang trabaho sa isang publishing house at isa sa pinaguhugutan ko sa paggawa ng horror story ay ang karanasan ko. Ang totoo po niyan ay marami pa rin akong tanong hanggang sa mga oras na ito. Unang-una na ay ang misteryosang matandang babae na pinangalanan ko na nga lang Manang D. Dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya nakikilala. Ngayon, Kabanong, ay may asawa na ako at isang anak. At nasa akin pa rin ang binigay ni Lolo Tikoy. Minsan ay iniisip ko na inumin na ito para mabalik na ang third eye ko. Pero parang may pumipigil pa rin sa akin. Wala na akong balita sa nasabing isla, pero pinangako ko sa sarili ko na di na ako babalik doon. Ito po ang aking kwento, Kabanong, mga kayanggaw at kabangers. Nawa po ay nagustuhan ninyo. Palagi pong mag-ingat ang bawat isa sa atin at huwag na huwag kakalimutan dumulog sa Panginoon. Dahil ang pinakamabisang sandata sa lahat ng gawa ng kaaway, mapaaswang man, engkanto, mangkukulam o anumang klase ng kampo ng kadiliman, ay ang panalangin at pananalig ng totoo sa Diyos na buhay. Ako po uli si Lord, at ito po ang aking kwento. Mga kabangers, mga kayanggaw, maraming salamat po si Kabanong po uli ito. Thank you po sa pagsubaybay nyo sa bagong kwento natin. Ako po'y naglalambing sa inyo na sana po'y mabisita nyo rin yung dalawa pa nating channel, ang Pamela Clamil channel kung saan nagnanarate po ako bilang si Lolo Pael at bilang ako rin po as Kabanong. At sana idalawan nyo rin po yung bagong channel natin, ang Kabanong version 2.0 kung saan meron pong moving images na doon. So meron na po kayo mapapanood habang pwedeng nakikinig rin po kayo sa ating narration na meron na pong music and effects. Kaya mas maganda po yun. Sana po'y mabisita nyo at makapag-subscribe kayo para makasama po kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. Ilalagay po namin sa pin comment ang link ng mga nasabing channel para madali nyo pong mahanap. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!